Si Greed ay tuwang-tuwa matapos makuha ang Dainsleif, isang makapangyarihang espada na may pambihirang attack stats at ang natatanging skill na Golden Flash. Sigurado siya na kakaunti lamang ang mga manlalaro, kahit na sa mga high rankers, ang may ganitong makapangyarihang sandata. Habang iniisip niyang i-enhance ito, nagpasalamat si Khan sa kanya sa pagpapakita ng pagmos swordsmanship, ngunit iniisip na ni Greed ang kanyang susunod na quest ang makuha ang Valhalla Armor. Subalit, napagtanto niyang hindi pa niya natutugunan ang mga kondisyon. Kaya't nagpasya siyang magpahinga muna, kontento sa kanyang bagong level 95 at nadagdagang intelligence. Habang nag-uusap si Greed Street Khan ay biglang dumating ang isang sundalo na may madaliang utos mula sa administrador ng Winston Castle. Ang Yatan Church, sa pamumuno ng 8th Servant, ay mabilis na sumusulong at nagbabanta sa rehiyon. Tungkulin ni Greed na gumawa ng isang divine shield na pinapanday ng kapangyarihan ng Diyosa Rebecca upang makatulong sa mga puwersa sa Kinban Fortress. Kailangang epic level ang kalasag, at mataas ang panganib ang pagkabigo ay maaaring magpahamak sa kanyang relasyon sa administrador. Sa smithy ng Kastilyo, nakilala ni Greed si Cassis, isang pari ng Rebecca Church na mag-i-infuse ng divine power sa kalasag. Bagamat mukhang nakakabagabag si Cassis, alam ni Greed na kritikal ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang husay sa blacksmithing. Sa papalapit na pagsalakay ng Yatan Church, naghahanda si Greed na likhain ang Divine Shield, alam niyang nakasalalay ang maraming bagay sa kanyang tagumpay. Habang gumagawa si Greed ng Divine Shield, napagtanto niyang hindi siya makakatulog ng 2 araw dahil sa hirap ng pag-smelt ng mithril at sa mahal na mga materyales tulad ng magic stones at gold plating. Nagastos niya ang 17,000 golds at iniisip na kahit makagawa siya ng isang rare-rated item, hindi sigurado kung mabibenta niya ito dahil limitado ang mga makakagamit nito sa Rebecca Church. Si Cassis, isang pari ng Rebecca Church, ay nagdasal ng 2 araw upang bigyan ng swerte si Greed. Pero hindi ito pinaniniwalaan ni Greed. Iniisip niyang kung totoo ang bisa ng dasal, hindi sana siya nakakaranas ng mga kamalasan sa kanyang buhay. Samantala, sa opisina ng SA, pinagmamasdan ni Cheolho si Shin Yang-woo at iniisip kung bakit tila iniiwasan nito ang agarang tagumpay. Habang sinusubaybayan, napansin ni Cheolho na may kasama itong NPC na si Isabel, na nagbigay sa kanya ng interes at ideya na maaaring maging malaking variable ito sa mga susunod na pangyayari sa laro. Matapos ang 2 araw ng paggawa, natapos ni Greed ang Divine Shield at agad niyang pinapunte si Cassis para ipa-infuse ito ng Divine Power. Naging excited si Greed nang sabihin ni Cassis na sumagot si Goddess Rebecca sa kanilang dasal, pero nang makita niya na rare-rated lang ang shield, agad siyang nainis. Gayunpaman, ipinakita ni Cassis ang isa pang shield na legendary rated, na labis na ikinatuwa ni Greed. Dahil dito, tumaas ang stats at reputasyon ni Greed. Ngunit nang humingi si Greed ng bayad sa administrator, sinabi nitong wala silang sapat na pondo dahil sa digmaan laban sa Yatan Church. Nang igiit ni Greed na ibalik ang shield, iniutos ng administrator na hulihin siya at dalhin sa kulungan. Sa gitna ng kaguluhan, gumamit si Cassis ng isang purification spell at nabunyag na brainwash pala ang administrator ng isang tagasunod ng Yatan Church. Agad na kinumpirma ni Cassis na balak ng Yatan Church na kawin ang Divine Shield. Biglang dumating si Isabel, dala ang makapangyarihang Liefeld Spear. Natakot ang kalaban at tumakas habang si Isabel ay nagbantang susundan siya. Habang naguguluhan si Greed sa nangyayari, inisip niya na lalabas ang isang quest notification, pero matapos ang 30 minutong paghihintay, wala pa rin. Sa huli, nainis si Greed at galit na sumigaw, hinihingi na ibalik sa kanya ang kanyang Divine Shield. Sa lungsod ng Pedro, si Chris, ang guildmaster ng Giant Guild, ay abala sa paghahanap ng isang magaling na panday na nababalitang nasa Winston. Matapos mab-aigo sa pagre-recruit kina Panmir at Steng, mga top-rankang na panday, nakatanggap si Chris ng guild mission para i-recruit ang hindi kilalang panday at patayin si Euphemina, isang kilalang karakter na nagpapanggap bilang si Irina. Buong guild ay nasa alerto, determinado na makuha ang panday at tapusin ang mga misyon bago maunahan ng ibang guilds. Samantala, si Regis, miyembro ng Sedeca Guild, ay napansin si Greed,
isang player na nakasama niya noon sa raid. Agad namang inangkin ni Greed ang pagkakataon, nagpapanggap na nawala ng gamit at nakiusap na tulungan siya ni Regis. Si Regis, na laging handang tumulong, ay agad na nag-alok ng tulong, pero bigla namang dumating si Jishuka, ang kanilang guildmaster, at pinagalitan si Regis dahil lumilihis ito sa kanilang misyon na hanapin si Euphemia at ang panday. Nagkaroon ng sagutan, at sinabi ni Greed na diktador si Jishuka, habang nagpupumilit na humingi ng tulong kay Regis. Kahit pa tinututulan ni Jishuka, pinili ni Regis na tulungan si Greed, na ikinainis ng kanilang guildmaster. Habang naglalakad sila, naririnig nila ang mga ibang players na nagsasabing si Greed ang panday na kamakailan lang ay nakipagtulungan kay Khan para talunin si Erina sa isang kompetisyon. Na-realize ni Jishuka na posibleng alam ni Greed ang kinaroroonan ni Euphemia kaya't sinubukan niyang padalhan ng mensahe si Regis. Pero nabigo siya, dahil binlock na ni Regis ang kanyang mga mensahe sa kanyang pagkahilig sa pagtulong, na lalo pang ikinagalit ni Jishuka. Si Malakos, ang ika-6 na lingkod ng Diyos Yatan, ay hinihintay ng may pananabik ang pagbalik ni Musta kasama ang Divine Shield, na balak niyang lagyan ng Dark Magic. Kumpiyansa sa kanyang plano, inamin niyang binihag din niya si Lady Irene upang gawing sakripisyo. Si Irene, habang nakabilanggo, ay naaalala ang mga huling salita ni Doran na nagsasabing hanapin niya ang lalaking makakakilala sa espesyal na singsing, ang kanyang susi para mabuhay. Samantala, sina Greed at Regis ay naglilibot sa kabundukan para hanapin ang magnanakaw na kumuha ng item ni Greed. Hinihinala ni Greed na miyembro ng Yatan Church ang magnanakaw, at nakita nila ang isang grupo ng mga tagasunod ng Yatan. Si Regis, palaging handa sa laban, ay madaling natalo ang mga ito, na ikinagulat ni Greed. Nagpatuloy sila sa loob ng yungib at doon nila nakita si Malakos mismo. Ang madilim na mahika ni Malakos ay pumipigil kay Greed at Regis, pero nagawa ni Greed na labanan ito dahil sa kanyang legendary status. Nabigla si Malakos sa pagtanggi ni Greed sa kanyang kapangyarihan at inasar sila. Ngunit gumanti si Greed gamit ang kanyang Wind Blast skill. Nang mapagtanto nilang malakas ang kalaban, nagpadala si Greed ng mensahe sa Sedeca Guild para humingi ng tulong. Si Jishuka, nagalit kay Greed dahil sa pag-ignore nito sa kanila, agad na inutusan ang kanyang guild na tumulong. Sinabi niya na huwag pakakawalan si Greed dahil siya ang blacksmith na matagal na nilang hinahanap. Nagulat si Regis at tinanong kung talaga bang blacksmith si Greed, hindi makapaniwala dahil sa lakas ng kanyang laban. Habang tumitindi ang labanan, ginamit ni Greed ang kanyang quick movements at blacksmith's rage skills, at inilabas ang kanyang makapangyarihang espada na 5 Dainsleif. Gayunpaman, nagawang i-nullify ng balabal ni Malakos ang karamihan ng pinsala. Gumanti si Malakos gamit ang isang malakas na atake, kaya't napilitan si Greed na gamitin ang pagmos swordsmanship, restraint upang pigilan si Malakos. Sa oras na akala nilang tapos na, dumating sina Jishuka at ang Sedeca Guild, na tumigil sa laban gamit ang isang tumpak na palaso. Agad na kontrolado ni Jishuka ang sitwasyon at binalaan si Malakos na ang Sedeca Guild ay narito upang hulihin siya. Nagulat si Greed nang makilala ang mga palasong ginagamit ni Jishuka, mga palasong siya mismo ang gumawa. Napagtanto ni Jishuka na si Greed ang blacksmith na kanilang hinahanap, habang patuloy na ipinagyayabang ni Malakos na hindi sila matatalo ng mga lingkod ng Yatan. Buo ang loob ni Jishuka, na sinagot ito, sinasabing ang Sedeca Guild ang mga mandaragit, at si Malakos ang kanilang biktima. Regis, laging handa sa laban, umatake gamit ang kanyang skill, penetration, laban kay Malakos, ang ika-6 na lingkod ng Diyos Yatan. Si Malakos, isang malupit na pari, ay kilala sa mga madilim na ritual tulad ng pagsasakripisyo ng daan-daang birhen upang magdulot ng kapahamakan sa mga kaharian. Tiwalang ipinagmamalaki ni Malakos ang kanyang kapangyarihan, tinatawanan ng Sedeca Guild at inaangking sila'y mga simpleng tao lamang na walang laban sa isang lingkod ng Diyos. Sumagot si Jishuka, handang labanan ang makapangyarihang si Malakos gamit ang buong puwersa ng Sedeca Guild. Ngunit si Toban, ang punong paladin ng guild, ay nabahala dahil sa lakas ng kalaban, lalo na nang bawasan ng 20% ng durability ng kanyang shield. Sinubukan ni Jishuka na maging matapang para palakasin ang loob ng mga kasama,
ngunit nalaman nilang hindi basta-basta ang isang kalaban na level 310 na Black Magician. Habang nagpapatuloy ang labanan, bigla ang sinaksak ni Malakos si Regis, na nagdulot ng malaking pinsala. Agad na naglabas si Malakos ng makapangyarihang dark magic na nagparalisa at nagpahina sa buong guild. Ang bawat miyembro ng Sedeca Guild ay nakatanggap ng malalaking pinsala, na wala ng higit sa kalahati ng kanilang kalusugan sa isang atake. Stunned at mahina, napagtanto nilang malaki ang bentahe ni Malakos sa laban. Si Jeshuka, ang leader ng Sedeca Guild, ay hindi nagpatinag. Pinangunahan niya ang mga miyembro ng guild at iniutos na unahin nilang protektahan si Greed, isang tila ordinaryong blacksmith na tila may hindi pangkaraniwang kakayahan. Habang sinusubukang humarap si Vantner kay Malakos, nahirapan siya sa pag-atake dahil sa matibay na itim na balabal ng kalaban. Sinubukan naman ni Pon na sorpresahin si Malakos gamit ang kanyang mock spear, ngunit naharang pa rin ito ng mahika ni Malakos. Sa gitna ng tensyon, nagkaroon ng pagtatalo si Pon at Vantner tungkol sa kanilang estilo ng pakikipaglaban, lalo na't si Vantner ay nag-focus sa lakas, na nagpapahirap sa kanya na labanan ng mas malalakas na kalaban tulad ni Malakos. Habang abala sila sa diskusyon, biglang inatake ni Malakos si Regis, na humantong sa matinding pinsala kay Regis, na tila walang sapat na potion para makapagpagaling. Sa kabila ng kanilang paghihirap, hindi nawala ng loob ang Sedeca Guild. Habang pinagmamasdan ni Malakos si Regis na halos hindi na makatayo, nagdesisyon si Jeshuka kung isasakripisyo ba nila si Regis o ililigtas ang buong guild. Biglang sumulpot si Greed, galit at determinado, at ginamit ang kanyang pagmos swordsmanship skill na restraint laban kay Malakos. Ipinapakita na hindi siya isang ordinaryong blacksmith. Sa eksenang ito, ang nakakamanghang presensya ng espadang mandirigma, na tila pinipigil ang oras para sa lahat ng tao sa paligid. Si Malakos, na nahuhumaling sa sitwasyon, ay nagpapahayag ng tiwala sa pagtalo kay Yatan, ngunit naguguluhan sa hindi inaasahang kapangyarihan ni Greed, na nakakaramdam na siya ay nalampasan kahit nakaraniwan ay siya ang may mataas na antas. Tinitingnan ni Greed si Regis, na nagpapasalamat sa katapangan ni Greed sa kabila ng kakulangan niya sa katanyagan, habang naaalala ang isang nakaraang sandali nang ipakita ni Greed ang kahangahangang kontrol. Napagtanto ni Greed na malapit nang matapos ang pagkakahirang na kanyang ginawa kay Malakos at hinihimok ang lahat na makatakas. Sila Elia, isang mataas na ranggong mixed magician at kasapi ng kanilang guild, ay nagbigay babala kay Greed tungkol sa nalalapit na atake. Habang hinahangaan ni Greed ang talento nila Elia, bigla siyang binalik sa realidad ng babala mula kay Jeshuka. Si Malakos, na galit, ay napagtanto na may nakatagong banta sa kanilang gitna, si Faker, isang first-rank assassin. Sa kabila ng tila napakalaking hadlang, ipinahayag ni Greed ang pasasalamat sa napapanahong pagdating ni Faker. Tinalakay ni Vantner at Pon ang tila hindi matutumbasang kalasag ni Malakos, na sinasabing pinuprotektahan nito ang mga atake ng pili upang makatipid ng mana. Napagtanto nila na malapit nang maglunsad si Malakos ng isang kontra-atake, na nagpapakita ng nalalapit na panganib habang tumataas ang tensyon. Sa nakakapang-init ng eksenang ito, si Malakos, sa ilalim ng impluwensya ng madilim na puwersa, ay naghahangad ng paghihiganti laban sa mga humiyaw sa kanya. Tinatawag niya ang Hell's Keepers, upang patayin ang kanyang mga kaaway. Binalaan ni Jeshuka ang kanyang mga kasama na manatiling alerto habang naghahanda si Malakos na ilabas ang kanyang kapangyarihan, na nagdudulot ng kaguluhan sa mga miyembro ng Sedeca, na hindi pinapansin ang banta. Ipinakita ni Tobin ang kanyang kakayahan, mock spear, at nakapag-secure ng ruta ng pag-atres habang sinubukan ni Vantner na makipaglaban kay Malakos, kahit na napagtanto niya na ang halimaw ay napakalakas. Gumamit si Vantner ng Guardian's Power upang hadlangan ng isang atake. Ngunit malinaw na napakalakas ni Malakos, kahit na napapaunahan si Vantner, na may pinakamataas na depensa sa guild. Hinimok ni Jeshuka ang kanyang koponan na tumuon sa depensa upang makabili ng oras para sa kanyang ultimate skill. Habang nahihirapan si Tobin laban kay Malakos, na humahanga sa kanilang espiritu sa pakikipaglaban, naramdaman ni Jeshuka ang napakalakas na mana at natatakot sa kanilang pagkatalo, tinatanggap na maaaring mabaigo ang raid. Nasiyahan si Malakos sa kanyang kapangyarihan.
Ipinahayag ang kaluwalhatian ni Yatan, ngunit biglang naisip ni Grid ang isang mahalagang detalye sa gitna ng kaguluhan. Napagtanto niyang nakalimutan niya ang Divine Shield, na epektibo laban sa madilim na mahika at sa mga tagasunod ni Yatan. Sa oras na ito ay maunawaan niya ang bigat ng sitwasyon, kinilala ni Malakos si Grid at natanto ang banta na kanyang kinakatawan. Ipinahayag ni Grid ang kanyang pagkadismaya sa pag-asa na umasa sa kanyang tingin na kabiguan, na nagtatakda ng isang mahalagang punto sa laban. Matapos nilang talunin si Malakos, nakatanggap si Grid ng malaking bonus sa kanyang reputasyon, at dumami rin ang kanyang blessings mula sa iba't ibang simbahan, Rebecca, Dominion, at Juder. Dahil dito, mas mapalalakas niya ang kanyang mga abilidad kapag bumisita siya sa mga templo ng mga simbahang ito. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Grid na ang lahat ng nakuha mula sa raid ay napunta kay Jishuka, ang leader ng party. Nainis siya at nagtaka kung naisahan siya ng grupo, ngunit kalmado siyang sinabihan ni Jishuka na hahatiin ang mga nakuha ayon sa kanilang napag-usapan. Bagamat mababa ang level ni Grid kumpara sa iba, napabilib niya ang mga member ng guild dahil sa kanyang kakayahang talunin si Malakos. Pinuri pa siya ni Pan at sinabing mas mahusay siya kaysa kina Toban at Vantner. Tuwang-tuwa rin si Riges at sinabing tagumpay ang raid dahil sa tulong ni Grid. Nakangiti naman sila Elia, na napansin ni Grid, at tila lalo itong kinilig sa atensyon niya. Nang maghatian ng mga items, agad na pinili ni Grid ang Malakos Cloak, na ikinagulat ng lahat dahil ito ang itinuturing na pinakamaliit ang halaga kumpara sa Malakos Mask at Dark Magic Orb. Ipinaliwanag ni Jishuka na hindi ganoon kataas ang halaga ng cloak kumpara sa ibang items, ngunit sinabi ni Grid na yon ang gusto niya. Hindi nila alam na nakita ni Grid ang malaking potensyal ng cloak para mapabilis ang kanyang pag-level up dahil sa intelligence boost at ang kakaibang abilidad nito na makaakit ng mga halimaw, bagay na perpekto para sa kanyang plano sa herd hunting at crafting. Para kay Grid, ang item na magpapabilis sa kanyang leveling ay mas mahalaga kaysa sa mga pang-combat na gamit. Pumayag si Jishuka na bayaran na lang si Grid para sa mask at orb. Dahil espesyal na boss si Malakos, kailangang ipa-auction muna nila ang mga item upang malaman ang tunay na halaga. Inalok ni Grid na siya ang maghahati ng iba pang mga enhancement stones at magic stones, at pumayag si Jishuka na ibigay lahat ng ito kay Grid bilang dagdag na pasasalamat, sapagkat naniniwala siyang hindi magiging matagumpay ang raid kung wala siya. Ipinangako ni Riges na tutulungan si Grid sa paghahanap ng kanyang nanakaw na item kinabukasan. Nagpaalam si Jishuka at sinabing magme-message siya kay Grid sa loob ng 3 araw para sa final na presyo ng mga item na ibebenta, at pinaalalahanan siyang agad mag-reply. Bago maghiwalay ang grupo, iniwan ni Grid ang impression na, bagamat kakaiba ang kanyang personalidad, siya ay isang natatanging blacksmith at mandirigma na kailangan nilang makuha sa kanilang guild. Napaisip si Grid tungkol sa kaguluhang naganap at nagtaka kung bakit naroon si Malakos. Nakilala niya si Irene, ang anak ni Earl Stime, na dinukot ng Yatan Church. Naalala ni Irene si Doran, ang lalaking minsang nagligtas sa kanya, at nagulat nang malaman na si Grid din ang gumawa ng Sword of Self-Transcendence. Napagtanto ni Grid na si Irene ay dinukot ni Malakos, na naging dahilan upang ma-activate ang bagong quest, ang samahan si Irene pabalik sa Winston Castle ng ligtas. Ang gantimpala sa quest ay ang singsing ni Doran, isang item na may benepisyo tulad ng health recovery at resistance sa black magic at lason. Si Grid, na nasa sabik sa gantimpala at sa posibilidad na makamit ang maximum affinity kay Irene, nakikita ang potensyal na mapang-asawa siya, na maaaring gawing isang lord si Grid at magbigay ng kontrol sa mga buwis sa hilaga. Habang tinatangka nilang tumakas, napansin sila ng mga tagasunod ni Yatan at hinabol si Grid. Sa kabila ng pagtutol ni Irene, iginiit ni Grid na poprotektahan siya at ginamit ang kanyang skill na quick movements upang maiwasan ang mga mananakit. Si Irene, humanga sa lakas ni Grid, naalala ang mga sinabi ni Doran na magtiwala sa lalaking makikilala ang singsing. Patuloy na nilalabanan ni Grid ang mga tagasunod ni Yatan gamit ang kanyang makapangyarihang mga kasanayan, kabilang ang Wind Blast, habang iniisip ang mga benepisyong makukuha sa pagiging isang lord. Ang pagkamatay ni Malakos ay lubhang nagpahina sa Yatan Church. At pansamantalang hindi na maaaring maging dark magicians ang mga manlalaro hanggang sa mapili ang bagong pari.
Biglang tumaas ang reputasyon ng Sedeca Guild matapos ang tagumpay nila, at maraming manlalaro ang nagnanais na sumali sa kanila. Ang tagpong ito ay naging mahalagang punto sa mundo ng Satisfy at sa paglalakbay ni Greed, kung saan hindi lamang siya nakakuha ng makapangyarihang gantimpala kundi nagsimula rin ng bagong yugto. Ganap na tinatanggap ang kanyang pagiging overgeared. Pagbalik sa Winston Castle, mainit na tinanggap si Lady Irene ni Lord Phoenix, na nagpahayag ng pagsisisi dahil hindi niya nagawang protektahan siya. Kahit sugatan, labis ang kanyang pagkakonsensya, ngunit pinaalalahanan siya ni Irene na magpagaling ng mabilis dahil maaaring lumakas pa ang mga pag-atake ng Yatan Church matapos ang pagkamatay ni Malakos. Ibinunyag ni Irene na iniligtas siya ni Greed matapos nitong talunin si Malakos, ang ika-6 na lingkod ni Yatan. Nagulat si Phoenix at nagduda kung paano nagawang talunin ng isang panday tulad ni Greed ang napakalakas na kalaban. Ngunit nang matanto ang kahangahangang nagawa ni Greed, pinasalamatan niya ito at kinilala bilang tagapagligtas ng Winston. Nagbigay ng notifikasyon ang sistema kay Greed na ang kanyang affinity kay Irene ay umabot na sa pinakamataas na antas. Bilang pasasalamat, ibinigay ni Irene kay Greed ang singsing ni Doran, isang mahalagang alaala. Gayunpaman, nainis si Greed nang malaman niyang nakatali na sa kanya ang singsing, kaya't hindi niya ito maaaring ibenta, kahit pa napakahalaga nito. Tinanggap niya pa rin ito. Inimbitahan ni Irene si Greed sa isang darating na piging bilang parangal sa kanya. Ngunit matapos suriin ang kanyang mga nakamit mula sa raid, kabilang ang pag-angat sa level 97 at pagkita ng 33,600 ginto, nagpa siya si Greed na mag-log out, nasisiyahan sa kanyang mga tagumpay. Sa tunay na buhay, dinala ni Yang Wu ang kanyang kapatid na si Sihi sa isang mamahaling restaurant, kahit pa nag-aalala ito tungkol sa pagtitipid. Tiniyak ni Yang Wu sa kanya, ipinagmamalaki ang $35,000 na kinita niya mula sa kamakailang tagumpay sa laro. Si Sihi, bagamat nag-aalala pa rin sa utang ng kanilang pamilya, ay napilitang mag-enjoy sa pagkain, habang iginiit ni Yang Wu na bigyan siya ng magandang karanasan para sa anibersaryo ng eskwela. Samantala, si Yura, isang mataas na ranggong manlalaro na minsang nakatagpo ni Greed sa laro, ay nakilala siya sa restaurant. Nagulat sa pagkakita kay Greed sa totoong buhay, agad na nagpaalam si Yura mula sa isang panayam at tinawagan ng isang tao upang siyasatin siya, determinadong malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Habang kumakain sina Yang Wu at Sihi, tumanggap si Yang Wu ng tawag mula sa kanyang unang pag-ibig na si Ayong. Labis na nasiyahan sa tawag, mabilis siyang pumayag na magkita para uminom ng beer at hinimok si Sihi na tapusin agad ang pagkain. Naging mas tiwala si Yang Wu, iniisip na ang kanyang bagong yaman ay magbibigay sa kanya ng lakas ng loob para suyuin si Ayong na matagal na niyang crush. Nagkita si Yang Wu at ang kanyang unang pag-ibig, si Ayong, sa isang bar matapos ang ilang taon ng pagnanasa. Bagamat kinakabahan, nagpasya siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya. Tumugon si Ayong ng maayos at humingi ng oras para pag-isipan ang kanyang sagot, na nagbigay ng pag-asa at tuwa kay Yang Wu. Pumunta si Ayong sa banyo para ayusin ang kanyang make-up ngunit, habang papunta din sa banyo si Yang Wu, narinig niyang kausap ni Ayong ang isang tao sa telepono. Nilalay siya, pinagtawanan ni Ayong ang kanyang itsura, tinawag siyang isang inosenteng birhen, at inamin na bahagi lamang ng isang malupit na pastahan ang lahat ng ginawa niya. Wasak ang puso at lubos na nasaktan, napagtanto ni Yang Wu na kahit ano pa ang ginawa niya para pagbutihin ang sarili, nanatili pa rin siyang pakiramdam na walang halaga. Sa laro ng Satisfy, napansin ni Kan na parang malungkot si Greed. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin tungkol sa mga utang at pagnanais na kumita ng pera, natanggap ni Greed ang isang mensahe na nag-aanyaya sa kanya na sumali sa isang guild. Ipinangako ng guild na bibigyan siya ng pinakamahusay na kapaligiran para sa kanyang pagbuo. Sa huli, napagtanto ni Greed na mas magaan na ang kanyang pakiramdam at nagbigay siya ng positibong tugon. Sa laro ng Satisfy, si Greed ay abala sa kanyang trabaho sa smithy nang dumating ang Sedeca Guild na pinamumunuan ni Jeshuka. Iminungkahi ni Jeshuka na sumali si Greed sa kanilang guild, at nangako siyang bibigyan siya ng pinakamainam na kapaligiran para sa crafting. Bagamat nag-aalinlangan si Greed dahil kaya naman niyang magtrabaho ng mag-isa, ipinaliwanag ni Jeshuka na higit pa sa pera ang makukuha niya, katanyagan at mas malalaking oportunidad.
Nagulat si Greed nang malaman na walang teritoryo ang guild at maraming kaaway. Ipinagtaka niya kung bakit hindi sila tumanggap ng mga alok ng mga nobility na magbigay ng teritoryo. Ipinaliwanag ni Jishuka na isinantabi nila ang mga alok para sa teritoryo dahil abala sila sa paghahanap kay Greed. Dagdag ni Toban, napakakaunti ng mga blacksmith sa Satisfy na kayang gumawa ng high-level na kagamitan, kaya't napakahalaga ni Greed sa guild. Bagamat interesado silang malaman ang kanyang hidden class, hindi siya pipilitin ni Jishuka kung ayaw niyang ibunyag ito. Napagtanto ni Greed na ang Sedeka Guild ay hindi tulad ng mga dati niyang nakasalamuha. Tinatanggap nila siya batay sa kanyang kakayahan, hindi sa kanyang mga kahinaan. Naunawaan niya na sila ang tamang lugar para sa kanya, kaya pumayag siyang sumali. Ang Sedeka Guild sa smithy ni Khan, masayang inaasahan ang paggawa niya ng mga kagamitan para sa kanila. Bagamat pressured si Greed sa dami ng mga nakatingin, sinagot niya sila na handa siyang gumawa, basta't magbibigay sila ng materyales, at hindi libre ang mga kagamitan. Nagsimula ang mga miyembro ng guild magtalo kung sino ang uunahin, ngunit ipinaliwanag ni Jishuka na mahalagang unahin si Pon, isang pure physical damage dealer, dahil mahina ang kasalukuyang sibat nito. Ipinasa ni Pon ang Gale Spear production method kay Greed, at sa pagkagulat ng lahat, agad niya itong natutunan, na nagpakitang mataas ang kanyang blacksmith mastery. Naisip niyang kung mag-activate ang legendary blacksmith's breath, magiging mas mataas ang kalidad ng kanyang likha. Samantala, si Pan ay nagboluntaryong kunin ang mga materyales kasama si Riges upang matulungan si Greed na mag-focus sa crafting. Determinado si Greed na ipakita ang kanyang kakayahan at tagumpay, na magbibigay daan sa kanyang pag-angat sa laro. Si Vantner ay humingi ng tulong kay Greed para ipa-repair ang kanyang Twin Bloody Axes matapos itong masira sa laban sa mga aso ni Malakos. Napansin ni Greed na mababa ang attack power ng axe at sinabi ni Vantner na ginagamit pa rin niya ito dahil sa mga espesyal na options nito. Matapos ma-repair ni Greed, nagulat si Vantner nang makita na tumaas ang durability at attack power ng axe, at lumabas pa ang bagong skill na genuine conversion. Ipinaliwanag ni Greed na natuklasan niya ang hidden feature ng axe gamit ang kanyang appraisal skill, na nagpapahintulot sa pagbabago ng attack power. Dahil dito, humanga ang mga miyembro ng guild at nagsimulang magtanong kung may hidden features din ang kanilang mga kagamitan. Nag-alok si Greed ng appraisal service sa mga miyembro, na may 30th gold na singil at dagdag na 300 gold kung may hidden feature. Masaya ang mga miyembro at pumila para ipa-appraise ang kanilang mga items, na naging malaking pagkakataon para kay Greed na kumita ng malaki. Si Pan at Riges ay nag-uusap tungkol sa kanilang pangangailangan ng Griffin's tendons para sa crafting. Napansin nila na ang mga tindahan ay walang supply at ang mga auction ay sobrang mahal. Habang sinusubukan nilang makahanap ng paraan, biglang napansin ni Riges ang mga miyembro ng Giant Guild sa Winston. Nagulat sila, dahil alam nilang si Chris, ang master ng Giant Guild, ay kamakailan lamang naging Lord ng Pedro. Bagamat mas mababa ang ranggo ng Giant Guild sa kanila noong LTS, sa Satisfy. Isa na ito sa mga pinakamalalakas na guild, kaya't pinili nilang iwasan ang anumang gulo. Nang bumalik sila sa guild, nalaman ni Pan ang tungkol sa hidden features na natuklasan ni Greed gamit ang kanyang appraisal skill. Maraming miyembro ng Sedeka Guild ang nagpapa-appraise ng kanilang mga kagamitan, at si Vantner ay ipinagmamalaki ang kanyang Twin Bloody Axes na na-upgrade ni Greed. Tuwang-tuwa si Vantner, at agad na nagpapa-appraise si Pan ng sarili niyang item, ngunit sa kasamaang palad. Wala itong hidden feature. Sa kabila nito, kumita si Greed ng malaking halaga mula sa kanyang mga appraisal at nasiyahan sa karagdagang benepisyong natutunan ang mga impormasyon tungkol sa daan-daang mga kagamitan. Ngayon, handa na siyang magsimula sa crafting, habang ang iba pang miyembro ng guild ay nagpaalam upang mag-hunting, iniwang masaya at kontento sa mga natuklasang feature ng kanilang mga kagamitan. Pinagnilayan ni Greed ang lakas ng kanyang class, si Pagmas Descendant, na may kakayahan sa parehong labanan at paggawa. Maingat niyang pinainit ang pugon para tunawin ang mithril, isang gawain na kayang gawin lamang ng mga panday na may advanced blacksmithing level 3 o mas mataas. Determinado siyang makagawa ng espesyal na sibat para kay Pan, kaya ibinuhos niya ang buong focus sa proyekto. Pagkalipas ng 3 araw, dumating si Pan para kunin ang kanyang sibat,
kasama ang iba pang miyembro ng guild na sabik na makita ang resulta. Humingi ng paumanhin si Greed dahil hindi siya nakagawa ng legendary weapon ngunit inihayag niya na nakagawa siya ng 2 epic rated na sibat at 1 unique rated. Si Pawn, na sinubukan munang bawasan ang kanyang inaasahan, ay nabigla nang makita niya ang stats ng Gale Spear. Ang sibat na may unique rating ay may attack power na 476, dagdag sa attack speed at critical chance. At may 2 makapangyarihang skills, True Illusion, at Creator's Wish, na nagpapataas ng damage ng 30% sa loob ng 2 minuto. Nagbiro si Vantner tungkol sa sibat, ngunit lahat sila ay humanga sa kakayahan ni Greed na makagawa ng napakataas na kalidad na kagamitan. Ipinaliwanag ni Greed na ang unique rating, na pinahusay ng kanyang legendary blacksmith skills, ay mas nagpaangat pa ng stats ng sibat, na lalo itong nagpahalaga sa mga susunod na laban ni Pawn. Lubos na nagpapasalamat si Pawn. Tinawag si Greed na isang mahusay na panday, at ipinahayag ang kanyang tuwa sa pagkakaroon ng perpektong sibat. Pinuri rin ni Jeshuke si Greed, tinawag siyang kamangha-mangha, habang naiwan si Greed na walang masabi sa kanilang paghanga, habang ipinagdiriwang ng buong guild ang kanyang kahangahangang likha. Matapos makuha ni Pawn ang kanyang bagong mga sibat, ipinakita niya kay Vantner ang ideya niyang gamitin ang 2 sibat ng sabay-sabay. Ngunit sa halip na suportahan siya, tinawag lang siya ni Vantner na asshole. Si Faker naman ay nagpakita ng interes at nag-volunteer bilang practice partner ni Pawn. Nagkaroon ng sparring, kung saan ipinakita ni Pawn ang kanyang kakayahang mabilis mag-adapt sa paggamit ng 2 sibat. Natutuwa si Pawn na tila kayang makipagsabayan ng kanyang bilis sa isang assassin tulad ni Faker. Samantala, si Khan ay nagtanong kung bakit tila naging kakaiba ang pandayan, na parang isang Son of Desir. Si Greed, na nahuli sa kanilang usapan, ay biglang natauhan at agad na siningil si Pawn para sa mga kagamitan. Dahil sa tuwa, nag-alok si Pawn ng 800,000 gold bilang bayad. Nagulat si Greed, ngunit dahil sa kanyang magandang mod, ibinigay niya ng libre ang 2 epic rated na sibat. Habang nagpapasalamat si Pawn kay Greed, napansin ni Jeshuka ang kakaibang asal ni Greed, karaniwan siyang mahiyain ngunit ngayon ay tila napaka-bold. Sa likod ng lahat ng ito, may mga mysterious players na nakikinig at nagbalak agawin si Greed mula sa Sedeca Guild para sa Giant Guild, matapos nilang malaman na siya ang sikat na unknown craftsman.